At titingnan natin ngayon ang ating mga update na mangyayari at nangyayari sa ating bansa. Sapagkat super gulo, sinabi ko na yan sa inyo, na daming magugulong at mangyayari pa magaganap sa administrasyon ngayon. Kaya kung mga naaalala nyo sa aking videos noong mga nakaraan, ang mga politiko, mga politics system ay magulo sa loob ng 6 na taon. Puro lang sila politics, no? Politics issue, labanan, at saka walang nagagawa sa ating bansa, walang naitutulong na mangyayaring maganda sa inaasahan ng mga taong bayan ng bawat Pilipino. Ngayon, patuloy lang na tumataas ang mga bilihin, gasolina, kuryente, at lahat ng mga financial problem. Yan ang pinaka-big. In general, yan ang sinabi ko sa aking mga last video na general ng financial problem na magiging issue. So, ayan, ang dami ng mga nagada. No? Ingat kayo mga kabertudes. I love OFW. Shout out sa lahat ng mga OFW, ng mga kliyente ko sa iba't ibang bansa. Maraming salamat sa inyong suporta at pagtitiwala sa aking mga kakayahan at karunungan gabay ng tagumpay. Nawa kayo ay magtagumpay din. Kayo ay samahin nyo palagi ang pagpapala ng Diyos. Yan. So, tingnan natin ang kalagayan ng ating bansa. Mamaya ko na lang gagawa ng video yung update natin kay President BP Sara Duterte at sa Pamela Duterte. Alright, ang kalagayan ni PRRD. So, tingnan natin ang kalagayan ng ating bansa. Yan The number 1 card is kagulo na sa Malacanang o sa Palasyo, the tower. Tinamaan na ang tower dahil sobrang gulo, sobrang dilim. So maraming mga problema na darating at pinagmulan at doon nagmula sa Palasyo ang mga problema ng ating bansa at mga administrasyon na nagmonitor, mga nagpagana ng at mga kapangyarihan, no? Sobrang gulo sa palasyo, sobrang gulo ng mga samahan nila, sobrang gulo ng mga tao doon, ng mga nasa palasyo, no? Sila ay magwawatak-watak, sila ay mag-aaway-away sa bandang huli dahil kanya-kanya na silang tago. Sinabi ko rin yan sa lahat ng aking video na parating na ito na yung second quarter of the year 2026 na napakabilis ng lahat ng mga mangyayari. Mapapagod at mapapagod din sila sa kanilang mga maling pinagpipilitan at pinipilit pa muli sa mga kaguluhan. Mas iniuna pa nila ang awayan sa ating politika, mga politics system. Mas inuuna pa nila yan. Sa loob ng 6 na taon, dyan lang iikot ang mundo ng administrasyon, na sa lahat ng mga nakaupo sa kapangyarihan. Subalit, yan ay walang kasiguraduhang magwawagi sa bandang huli dahil masigit pa rin na mananaig ang kabutihan kesa sa kasamaan. Kaya malapit na mawasak ang tore ng Malacanang, o ibig sabihin may mga bababa, aalis, tatalsik, or kung saan silang mapupunta. So, sobrang gulo, sasabog, then parang magwawatak-watak na sila. So yan ang mangyayari ngayon sa ating administrasyon o sa Malacanang. Dahil dyan, apektado talaga ang ating bansang Pilipinas sa kaguluhan mula sa palasyo. Ayan, mula sa ating Pangulo o administrasyon ay mayroong maraming hindi maganda mangyayari. Sobrang parang sinukloban na sila ng langit at lupa ngayon. Sa sobrang problema, sobrang stress na sila, at sobrang suffocation na sila ng mga negative. Kaya abangan nyo na maaaring magkaroon ng panibagong Pangulo. Kaya abangan nyo. Yan, next card, tingnan natin ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas. Okay, isang queen ang maaaring papalit sa ating Pangulo kapag napababa na si President Bongbong Marcos. I don't know, that's the clue, pero alam nyo na kung sino yung papalit na Pangulo, no? Queen, no? At nauudlot yung mga takeover, and then yung may mga pumipigil na maupo si President BP Sara Duterte sa kanyang pagpapalit o dapat na maging maaga pagpalit sa
ating Pangulo. No? At mananagot ang dapat managot at malapit na. Konti na lang, hintayin na lang natin para masalba ang ating bansang Pilipinas. No? Ayan. Queen na naman, ibig sabihin, napakalaki ng sa sacrifice ni President BP Sara Duterte o ng mga babae o kababae, hindi lang sa presidente ito, kundi sa mga ang kababaihan ngayon ang mga nagsasacrifice about the financial problem. Yan. Kaya napakalaking problema ang financial problem ngayong ng first quarter and to third quarter ng year of the 2026. At mag-ingat dahil marami tayong nakikita kung anong tindi ng init ngayon, siyang tindi ng tag-ulan na darating. Kaya mag-iingat kayo mga kaboy-tudes at sa lahat ng aking mga manonood at sumusubaybay ng aking channel. Happy lang, good vibes lang para akit swerte, always panalo, always tagumpay. So okay, kailangan ng mga Pilipino na magbalanse o mag-adjust. Sobrang problema sa financial. Paikot-ikot ang financial, pabalik-balik, ngunit ang tao ang umiikot sa pera. At dahil sa pagpapaikot ng pera ng mga politiko. No? Ang daming problema sa financial. Puro financial to nakikita ko dito na problema ngayon, third quarter. The last of second quarter and then the third quarter. I don't know what is the next fourth quarter. No? Tingnan natin. So, ayan. Puro na lang mga supwena ang issue o kaya invitation. Maraming mga dokumento o problema. Puro mga suportahan o support sa mga financial at saka problema sa financial at saka yung mga issue tungkol sa invitation o sa judgment. Ano? Ang daming kaso, puro kaso ang issue. Ayan. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat po. May isang player. Tandaan ninyo, pagdating daw ng Mayo, kakasuhan si Martin Romualdez at si Chis Escudero. Yung dating speaker at yung dating Senate President, si Chis Escudero. Pwede siyang pumasok dito sa mga personalidad na ipagkakanulo ni Zaldico. Si Senador Chis Escudero. Bakit? Sa kanyang liham kay Bongbong Marcos, patungkol sa 2025, malinaw dito na gusto raw ni Chis Escudero, malinaw po ito liham ito ni Zaldico kay Bongbong Marcos. Si Chis Escudero gusto raw ng 200 bilyon piso allocation para sa Senado. 200 billion ang hinihingi ni Chis Escudero kay Martin Romualdez at kay Zaldico ayon sa liham ni Zaldico kay Bongbong Marcos. Kaya si Chis Escudero, malamang ito hindi na rin makatulog ito ngayon nung nabalitaang arestado si Zaldico.